begotten Son, whatsoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. So, ang ibig sabihin, dahil mahal na mahal po tayo ng Panginoon, sinasabi niya sa John 3 verse 16, na dahil sa pagmamahal niya, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak dito sa sanlibutan, na ang sino mang sumasampalataya ay bibigyan na ng buhay na walang hanggan. So, naniniwala po ba tayo dyan? Hello! Gandang umaga po sa ating lahat. So, yun po ang kaligtasan po natin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kaya pwede po natin, sinasabi nga po niya sa Balitang Kasulatan sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag natin sa ating mga bibig na tayo sumasampalataya na ang Panginoon Kristo ay namatay at ulit na buhay para sa atin na mga anak ng Diyos. So, tayo ay maliligtas. So, ibig sabihin, kung nananampalataya po tayo sa Panginoon Kristo, pwede po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Bakit kailangan natin ipahayag ang ating pananampalataya? Sapagkat sinasabi po niya, kapag pinahayag natin, maliligtas tayo. Saan tayo maliligtas? Maliligtas tayo sa kasalanan. Patatawarin na tayo sa ating mga kasalanan. At higit sa lahat, tayo ay magagalingin sa ating mga karamdaman sapagkat kapag tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, tayo ngayon ay gagaling na sa lahat ng karamdaman. Maging physical man ito, financial, spiritual, or emotional na kagalingan, kaya niyang ibigay sa atin ang kagalingan. So, kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa atin. Gusto po natin na tayo po ay maligtas. Pwede po natin ipahayag ang ating pananampalataya sapagkat sinasabi nga po niya, sa pamamagitan ng pagpapahayag, pwede po tayong maliligtas tayo sa paanong paraan. So, kailangan natin na maging parte ng pamilya ng Panginoon Kristo. Paano po tayo magiging pamilya ng Panginoon Kristo? Sa pamamagitan ng pagpapahayag. So, ano po ang dapat natin ipahayag? So, pwede po ninyong ipahayag, pwede niyo pong sundan ang pananampalataya, yung panalangin, yung pagpapahayag ng kaligtasan. Sapagkat ito lamang po ang paraan para po tayo maging parte ng pamilya ng Panginoon nung ipapahayag natin ang ating pananampalataya. So, pwede niyo pong sundan sa mga nakikinig nila, pwede niyo pong sundan ang panalangin po para po tayo maging kapamilya, para tayo maging anak ng Diyos sapagkat sinasabi niya na kapag pinahayag natin, tayo maliligtas at tayo maging anak ng Diyos. So, pwede niyo pong sundan ang panalangin ito. Wala po, hindi po reliyon ang makakapagligtas. Tulad ng nabanggit natin na dahil sa biyaya, tayo maliligtas sa pananampalataya natin. So, walang binanggit ko na kailangan lumanag ka sa ganitong reliyon. Wala pong reliyon na makakapagligtas. Ngunit ang pananampalataya lamang natin sa Panginoon Kristo ang kaligtasan. So, pwede po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sundan po natin ang panalangin ito. Pwede niyo pong sundan na manamin sa langit. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak na ang Panginoon Kristo na siya ay namatay at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan. Panginoon Jesus, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, mula pagkabata hanggang sa ngayon. Sinasadya man ito rin ang sinasadya. Maraming salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa oras na ito, mamuhay na ako sa iyong kalooban at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating sarili. Salamat po sa nakikinig po. So, maraming salamat po sa nakikinig at magpalain po tayong lahat. God bless po.